Read, hours before the special session of the Senate Wednesday, Senator Alan Peter Cayetano released a statement about the loss of opposition. Fiscal AJ, si Loren kumampi, tinanggal sa lista. Si Chis lumipat, sinali sa lista. Okay din pala ang adjustable na affidavit, no? Yan, galit na galit si Ate Shawi. Ang sinungaling, sobra talaga kayo. I blog about this visit, my family, and I made to Marawi eyes. Nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ito ay harapin ko nang walang takot. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong tinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon uulitin niya lahat ng kanyang walang kwentang mga bintang. Ayan si Marcoleta. Dati bulldog. Ngayon para ng maamong tupa. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kababayan, kumusta po? Ako Gerari po, ang sa inyong amigo sa live streaming si Dante Maravillas. Read, hours before the special session of the Senate Wednesday, Senator Alan Peter Cayetano released a statement about the loss of opposition. Statement of Alan Peter Cayetano. Let me begin by saying that I am grateful to God, who is His providence, so fit to entrust me for a season. With the burden of this office, I never held it as a prize to be kept, but as a weight to be carried in your service. For the trust His in yours, I give thanks. When we were elected to be the new majority in May, many only gave us week before we were all replaced. I said then that I say now, it is not how long you live, but what you do with the life you are given that counts. Personally, I would rather have held this office briefly and use it for something true that held it for years and use it for nothing. And so, let me thank those who stood with us when standing was the harder path. You chose principle over power and position, and you paid for it in ways the public may never fully see. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jingo Estrada and his family. He stood his ground, and Senator Rodante Marcoleta for not bowing to the pressure even when the threats for arrest has been coming from all sides. I will not forget it. I will not let it count for nothing. The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here. It has only just begun. Mga kababayan, we carry it forward together. And to our brother, who in the end felt he had no choice but to make peace with the new reality, I hold no bitterness toward you. I have seen the pressure that were brought to bear, and I understand them. May the public's judgment of you be a kind one. We are not enemies, only colleagues, brothers, caught in a moment larger than us all. I will be honest about what I feel. I'm not saddened by the loss of a position. A position that was never mine to keep. What saddens me is harder to say. It is to watch our country slip toward darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to there is no hope. And there is something harder still to accept. Mahirap tanggapin na may mga nagsasabing mulat sila, mga aktivista, lalo ng mga nasa gobyerno o media, na nagtutulog-tulugan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mga mastermind. I am sad that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient. And it is a fight that we intend to continue. No title or position required. Which leave one honest question. If we are serious about working, then let us pass serious bills. And if we are not, if this special session is only the palace way of legitimizing its chosen Senate President, then the only thing special about it is that it proves our point despite all the denial. The Senate is far larger than the individuals who pass through it, larger than the gable, larger than any title. It is one of the load-bearing pillars of our democracy. The chamber where power is meant
to be checked before it concentrates. We have said from the first, and we maintain still, that what was done on June 3 was done without the quorum the Constitution requires and was for that reason void. It is constitutional conviction and it remains where it belongs, before the court. I may leave the position of SP but I'm honored to still be your PS, your public servant. Butit na gising ka na ikaw ay public servant, ang ibig sabihin utusan namin. Ngayon sinasabi ko sa iyo, wala kang kalapatan, Alan Peter Cayetano, na magtaas ng boses sa amin. Fiscal AJ, si Loren kumampi, tinanggal sa lista. Si Chis lumipat, sinali sa lista. Okay din pala ang adjustable na affidavit, no? Pag kumampi, natatanggal po sa affidavit, bigla. Hindi alata. Gawa-gawa lang. Pag lumipat ka, matik, may maleta. Siguradong may maleta. Lahat ng lilipat, may bit-bit lahat ng maleta si Joel Villanueva. O nang nagkamaleta, si Chis Escudero. Sinabi si Chis, may maleta niya. Nang kumampi, mga kababayan, si Loren, natanggal yung maleta ni Loren. Napunta kay Tolfo. Kay Erwin Tolfo napunta yung maleta ni Loren. Damay pati si Mon Tolfo. Critics din, si Arnold Clavio, damay na rin. Pati si Sharon Cuneta, si Kiko, nadamay. Paano pa tayo maniniwala sa kwento nila? Galit na galit si Ate Shawi. Ang sinungaling, sobra talaga kayo. I blog about this visit, my family, and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha ninyo talaga, sukdulan. Ito, nagtitiping pa ako ngayon, nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas. Dahil lahat ng meron kami, pinaghirapan namin. Hindi kami tulad ninyong mga sinungaling. Kaya sabi nga nila, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Bala na lang ang Panginoong Diyos sa inyo. Alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Wala kayong kwentang tao. Umusok si Ate Shawi, nag-deliver na ng maleta. Ay picture doon, nang bumisita sila para magdala ng tulong sa Marawi. Ito din, mga kababayan, yung reaksyon ni Arnold Clavio. Lies! Nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ito ay harapin ko nang walang takot. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong tinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon uulitin niya lahat ng kanyang walang kwentang mga bintang. Patong-patong na kaso po. And later on, wala nang silbi itong kawawa. Tama si Colonel, dating Colonel Kirubin. Kawawa mauna, ginamit ni Baligod at ni Mike Defensor. Itong si Baligod, si Mike Defensor, malamang yun ang totoong paldo. Itong mga Marines na to, iwan ko lang, ramdam na ni Marcoleta. Mga kababayan, ito siya ngayon, para ng maamong tupa. Pakita ko sa inyo. Nagano siya. Ramdam niya the writings on the wall. Ayan si Marcoleta. Dati bulldog. Ngayon para ng maamong tupa. Huwag kayo nagpapaniwala dito sa pagmumuka nito. Gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at tatapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming malay-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee,
ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong ipinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. At dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. O baka maawa kayo dito kay Marcoleta kasi nagpapaawa siya pero nagsinungaling siya. Tama itong nag-react dito. Sinasabi niya, imbento yung kaso. Hindi po imbento yung kaso. Yung kaso na final sa kanya, finalan siya ng kaso kasi inamin niya yung kasalanan niya. Hindi man siya tinatanong. Pinahamak niya yung sarili niya sa programa sa Net25. Paano naging imbento yung kaso laban sa kanya? Umamin siya sa kaso. Hindi man siya tinatanong sa Net25. Ikwininto niya na tumanggap daw siya ng pera, donation. Di man siya tinatanong, napakinggan, hindi declared sa salin niya at hindi din declared mga kababayan sa susi niya. Sila pala yung paldo. Sila ang tumanggap ng maleta. Saan mo ilalagay yun? Una 30 million, tapos dalawang 25 million, 75 million. Kaya may plunder case siya. Sisisi niya yung Marcos administration. Sisi niya yung sarili niya. Ngayon, nag-message siya kasi ramdam niya, nababasa niya the writings on the wall. Pene, tekel, o parsin. So lahat ito mga trouble na kinasadlakan ninyo, gawain ninyo, ginawa ninyo. Huwag kayong magtuturo ng iba. Just like si Sara Duterte. Kaya sa na-impeach. Kasi puro chichirya. At yung ebidensya, binigay niya yung ebidensya mismo ng chichirya na yung mga pirma sa resibo, puro peke. Na-confirm na ng NBI. Huwag turo ng turo. Binigyan siya ng confidential funds para gamitin sa tama, hindi para sa chichirya. Dito na yung mga balita ngayon. Ipakita ko sa inyo. Joel Villanueva, 13th Senator. 15 minutes ago. Breaking news, Senator Miguel Sobirik kinumpirma. Ika-13 senador, si Senator Joel Villanueva. Ano na kayo ngayon mga DDS? Iyakan kayo. Umiyak kayo.
nang umiyak. Anyway, yun na lang po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.